Yun. Ay, kamusta po mga chong at, welcome po dito sa ating channel. Medyo siguro magtataka tayo 'no, ba't walang mga intro song diyan? Well, anyway, the reason why I wanna, vlog right now, it's not supposed to be, 'tong, pag-uusapan natin ngayon 'no, iba sana yung aking topic for you guys 'no, para pag-usapan. Pero unfortunately, alam naman natin sa buong Pilipinas 'no, na ang ating pong, Tatay Digong ay, inaresto po 'no, after Hong Kong 'no. And before I continue, I just wanna say hi po sa ating mga OFW 'no. Kamusta po kayo diyan at sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo and, alam ko na alam niyo na rin 'no, dahil siyempre po 'no at, kalat na kalat na po 'yan 'no, this day at saka I think yesterday 'no, dahil dito sa US siguro or yeah. Anyway, the reason why I wanna react about this is because, breaking news po 'to sa hindi lang sa Pilipinas, sa ibang bansa, even dito sa US 'no, talagang, um they can expect the fact na talagang illegally na hinuli ang ating, ang Tatay Digong, 'di ba? Alam niyo mga chong at, marami mga kasing mga questionable 'no, pinanood ko lahat 'no, and nagbasa rin tayo ng news about, or regarding about this, arrested, Tatay Digong. Ay kitang-kita naman natin na talagang mali yung, pagkaka-arest sa kanya. And, come to think of it, hindi naman natin puwedeng sabihin na, ano 'yan porket ba dati siyang pangulo at, hindi na siya exempted na siya sa kasalanan niya. Well, I'm not saying that, pero the thing here is, the important here is, may balita na after Hong Kong 'no, at, although binanggit niya 'yan sa kanyang, pasasalamat sa Hong Kong ng mga OFWs 'no, ay, meron na siyang nabalitaan na siya ay, may nakaabang na aarestuhin siya. And, the thing with this is ang nakita natin dito ay, inarest siya via ICC notification 'no, which is illegal. First of all, hindi naman tayo kasama na sa ICC. Meron tayong justice system sa Pilipinas, buhay pa, gumagana pa at, hindi pa naman po ito, ika nga, dysfunctional 'no. At siyempre po 'no, may balita rin sa Pilipinas na almost or more or less 7,000, PNP. Para naman yatang merong, army itong si Tatay Digong para hulihin. Again, may balita na nga at, alam naman ni Tatay Digong, to tell you the truth guys, kung talagang itong taong 'to'y takot mahuli, hindi uuwi ng Pilipinas agad 'yan 'no. Pauunahin niya mga abogado niya, ayusin ang dapat ayusin. But the thing is, wala naman talagang dapat ayusin dahil alam naman natin illegal 'to pagdating sa mga bangag. Alam niyo kasi mga adik mga chong, kahit mga illegal, wala na 'yan. Illegal, legal, hindi na nila, pinapansin 'yan. Basta bangag, tumitirang droga, lalo ng utak ni Marcos Jr. ay maybe siguro pulburo na ang nasa utak 'no. Kaya ganyan na 'no at, meron pa silang style na umiiwas na wala raw sa bansang Pilipinas, itong nangyaring ito kay Tatay Digong. Although kung honest 'tong mga 'to, but, unfortunately they're not honest 'no, dahil sila ay, pamilyang bangag 'no, alam natin na sila ay may kinalaman din dito 'no. Siyempre, like, for example kay OJC Pastor, 'di ba? At si Grijaldo 'no. Yan yung mga tipong mga taong, nagsasabi lang naman ng totoo 'no. Hindi ko nga akalain na sa Pilipinas pala pagka um, totoo ang sinasabi mo ay, makukulong ka. That's right, mapapamura ka na lang 'no. At, may balita rin po sa news o sa mga nagsasabi na um, nagutom itong si Tatay Digong sa habang siya ay naka-detain sa isang lugar 'no, na ayaw papasukin kahit ang abogado ng mga putang-inang mga PNP 'to na sila Marbil at Torre 'no. Pasensya na kayo, tayo napapamura na rito sa ating channel na we're not supposed to 'no, although ito ay is not for kids pero talagang nakakagigil kasi po napakapangit. It's so really, really sad kung bakit tayo nabiktima ng ganito. Akala natin ang unit team ay isang magandang samahan, yung pala ginamit ang ating, VP Sara at, siyempre si Tatay Digong na rin 'no. Although alam naman natin na kontra si Tatay Digong kay Bangag Marcos Jr. o BBM, Bongbong Marcos Jr. AKA Bangag Addict 'no, addict sa pulburon 'no, ay, talagang nagamit. At actually, hindi nga si Tatay Digong apektado dito talaga, although isa lang siya sa biktima ay, ang Pilipino, 'di ba? Ang Pilipino ang talagang kawawa dito, hindi hindi lang si Tatay Digong o si VP Sara o ang mga Dutertes 'no. At, yun nga, may bali-balita pa mga chong sa nangyaring itong arresting kay Tatay Digong ay yung may balita na ang PNP nakipag-collide pa raw sa CPP-NPA. Which is wala na naman tayong ipagtataka diyan 'no. Unang-una, PNP Chief Marbil walang bayag, 'di ba?
dahil, yang taong yan ay, ultimo ngang paggamit ng droga sa kanyang mga colleague na pulis ay okey lang para laging gising, pambihira. So, hindi na rin tayo magtataka kung balang araw ang NPA ay nasa PNP na rin, 'di ba? Kaya dahil ang ating pong gobyernong executive at ang mga tao nitong mga asong ulul na mga mahihinang ulo at hindi makatao ay talagang nandiyan na, 'no? And, alam niyo mga chong, it's really sad because, ang Tatay Digong parang kaya ko kaya ko gusto mag-vlog ng ganito is because ano, he dedicated his life, 'no, para sa Pilipino. Hindi siya perfect, just like I said, wala namang perpektong tao, 'no. Tatay Digong is not perfect. Hindi siya yung talagang sabihin mong super galing. Meron din siyang mga weakness. Pero sa pagiging weakness niya hindi mo makikita, 'no. Talagang up until to the end, talagang lumalaban siya para sa Pilipino. And, again, hindi nga siya perpektong tao at, hindi niya naman nagawa lahat talaga dahil it's not enough. And, naawa lang ako because some Filipinos, 'no, lalo na yung mga dati niyang kakampi, they're ungrateful. Parang they're ungrateful motherfuckers, kasi, ito yung mga tinulungan niya, 'no, na ngayong bumaliktad na. Ipapakita ko sa inyo ang mga picture sa susunod, nakita ko dito sa Facebook through Princess Maui, thank you Princess Maui. Ay, nung nakita ko yung mga picture na yun, I feel sad, 'no, kasi ito yung mga tipong mga sip-sip sa kanya, higop, ika nga, ultimo baka, paa ni Tatay Digong hihigupin ito para lang mapansin, 'no. Isa na nga diyan si Tolentino, Senator Tolentino, 'no, na ngayon ay nakibangag, alyansa ng mga bangag, 'no, ng Pilipinas. And, siyempre si Pacquiao na ang utak ay mas masahol pa sa bangag, 'no. At, maraming mga tao na tinulungan ni Tatay Digong na talagang ngayon, talagang parang kulang na lang sunugin siya ng buhay. So, it's really sad, 'no, it's really sad and, just like, my dad told me na it's politics, 'no. There's no really, permanent friends in politics. Ngayon kakampi mo 'yan, bukas o mamaya after an hour, kalaban mo na. And, it's just irritating kasi ito yung mga tipong mga taong wala na sanang pag-asa sa pulitika, 'no, and because of Tatay Digong nabuhay. So, it means na talagang malakas ang ano niya sa Pilipino and, it's proven naman, 'di ba? The only thing na binibintang lang sa kanya, Dragon Wars, yung mga tokhang, tapos yung Family, 'no? Ito yung mga bintang sa kanya na wala namang proven. Iyon lang ang masakit, 'no, sa atin, 'no, kahit na hindi proven ay ang mga ibang Pilipino lalo na sa X, Facebook, 'yan, yung mga taong either bayad o troll, you can tell na nakikita mo na wala talagang utak when it comes to general analyzation ng nangyayari sa sitwasyon, 'no. And, yun nga, ang akin lang masasabi na tayo mga Pilipino na open-minded pa, which is million pa 'yan, yung mga troll naman ng nibangag, mga 1,000 lang 'yan o daan-daan, it's time for us, 'no, to stand up. Not because of Tatay Digong, is because of for us Filipinos. Kasi, katulad nga ng sinabi ng ibang mga taga-ibang bansa tulad ko, 'no, ay, bakit kami nag-aaksaya ng panahon, 'no? Bakit kami nagpupuyat, bakit kami ganito, 'no? Kami naman dito ay okey naman, actually we're stable, 'no? Hindi naman kami katulad ng iba or kung sa Pilipinas siguro, 'di ba, mahirap ang buhay. The thing is because we're still Filipinos and, katulad nga ng sinabi ni Tatay Digong, we're not Filipino for we're not Filipino for nothing, something like that, 'no? Baka nagkakamali ako, 'no? The thing is, tama siya, 'no? Kahit na nasa ibang bansa na kami, nasa ibang bansa na tayo, we cannot forget where we came from. Sabi nga ng isang kanta, 'di ba? There's no place like home, 'di ba? Parang gano'n. Kaya and actually marami na ngang mga OFW o mga tumira na sa ibang bansa na parang they really don't care about Filipinos anymore. Parang they're happy where they are, 'di ba? And then suddenly itong si Tatay Digong lumabas, naging presidente ng Pilipinas, and then si Ma'am Sara, parang bumalik yung pagiging patriot mo sa bansa mo, parang naging importante ulit sa'yo. Marami na akong nakausap ng ganyan dito lalo din sa US, parang they don't really care about the Philippines. Kasi sabi, ano mangyayari sa Pilipinas? Hirap ng buhay, maraming mga manggagancho, yung mga gano'n. Yung security nakakatakot, pag pumunta ka ro'n ho-hold up, you know that already, it's really common. Pero nung dumating si Tatay Digong and then nasundan pa ni, VP Sara, parang bumalik. Kahit ako, 'no, nung time na yun na parang ako ngayon, kami ng pamilya ko gusto gusto namin tumulong sa mga mahihirap sa Pilipinas. Sa Pilipinas lang. We don't wanna really help other countries. We don't even wanna help here kasi naman dito may mga tulong na puwedeng umassist. Sa Pilipinas wala. Lalo na ngayon, bangag ang administrasyon, wala, 'di ba? The only thing they know is ayuda at nakaw. Anyway, yun ang dahilan kung bakit kami mga nasa ibang bansa dito ay, nalulungkot sa nangyari kay Tatay Digong kasi unang-una, matanda na yung tao.
na hindi na nga makalakad ng diretso yung tao, eh. Tapos inaresto pa 'no, hindi na lang nakipag-deal or na hindi man lang kinausap na mabuti, parang sinurpresa. Which is I know naman, sabi nga ni Tatay Digong, may naaamoy na siya na maaresto siya, pero ang tapang pa rin niya dahil bukod sa alam niya maaresto na siya and he had a chance na wag na munang umuwi, pero umuwi siya, pinili niyang umuwi kasi nga sabi niya, "Sa Pilipinas ako galing, sa Pilipinas ako mawawala." 'Di ba? Do'n ako mag-e-end, do'n ako mag-e-expire, something like that. But the thing is, maraming nagmamahal sa kanya and right now, ang Pilipinas ay chaos at, maraming malungkot and I'm sure milyon ang malungkot, majority rito malungkot. Yung mga iba, mga bayad lang 'yan 'no or, mga addict, yun lang ang mga masasaya ngayon. Pero I'm pretty sure maraming Pilipino ang nalulungkot ngayon at galit. Ako nga mismo mga chong, eh, napamura na ako, eh. Hindi naman dapat pero ako kasi gusto kong magsalita dahil ako I support the Dutertes, I support tatay, I support the daughter. At siyempre yung mga anak niya, sila Paulo, Baste, sila Kitty, yan sinusuportahan namin yan, 'no? Ang akin lang na tayo mga Pilipino, katulad nga ng iba, it's about time. Kasi you have to think about na kung pababayaan niyo yan, hindi niyo alam kung meron pang election sa 2028. Hindi niyo alam kung bukas martial law na. So, it's about time para sa akin 'no, na lumaban na ang Pilipino. Dahil we had a taste from 2016 to 2022 ng isang kahit papaano ipinagmamalaki natin Pilipinas. Pero ngayon nasaan na? Basura na naman, 'di ba? Kay kailan lang, eh, meron na naman silang nilolokong mga OFW sa airport. Alam niyo na 'yan 'no, saka na natin pag-uusapan 'yan. But the thing is, I think it's about time para lumaban. Peacefully, dapat. Aggressively, I really don't know and I hope not. Okay. Panoorin natin ang ginagawa ni, Senator Bongo 'no. Talagang itong taong 'to hindi naman talagang hindi niya iiwan si Tatay Digong. It's like nakikita mo yung talagang yung tense 'no, yung talagang parang basta feeling ko parang martial law na, eh, pero ano, I don't know, we'll see. Panoorin po natin. Here. I think the way na ginagawa dito ni Senator Bong, siguro he wants to visit inside. Siguro nandiyan na si Tatay Digong. I'm not sure, pero I think that dinala nga raw sa krame si Tatay Digong and it looks like that's krame, 'no. Siguro gusto niya pumasok sa loob, pero ayaw siyang papasukin. So it's really sad, 'no, lalong-lalo na isa siyang senador. He's an honorable senator. Hindi siya holdupper or what, or terorista or baka sabihin, eh, manggulo. Anong igugulo ng isang Senator Bongo? Eh, ang gusto lang naman niya maglingkod. Look at that. See? Ano 'yan, 'pag pumalagpas si Senator Bongo ay, mamamaril, 'di ba? So ang akin lang mga chong is ay, kawawa, 'no, kawawa. Senator na 'yan, hindi pa regular na tao 'yan. At tapos yung hinuli, dating pangulo. Kailangan lang sa mga check-up. True for medical check-up sa bukas. See, kailangan ng check-up, you know, it's sad. Ano ba naman yung matanda na yung tao, eh, 'di ba? Kailangan niya ng gamot, kailangan niya ng care, 'di ba? Ano 'yun? Ah, Talagang napakawalang hiya ng Torre na 'yan, ng Marbil na 'yan, ng Marcos Jr. na 'yan. Napakawalang hiya nila, 'no? May balik din naman 'yan. 'Yan si Torre, nakakagigil 'yan, eh, 'di ba? Alam ko meron niyang ano, eh, may backup 'yan na alam niyang may mapapala siya, eh. Pero we'll see. Nakakahiya ka talagang tao ka. Ewan ko anong feeling ng pamilya, yung mga anak ko kung anong nararamdaman niya nila ngayon. 80 anyos na yung tatay dito, kailangan na lang sa actually bukas, kailangan na lang yung medical check-up. Sabi ko dun sa akin mo, naintindihan ko po, ako trabaho nyo. Sa bawal, sunod ka lang sa batas. Hindi na ako mamabata. Ako mismo, sunod ka lang. Yun. Baliktad. That's right. Mga chong, we just hope and pray na sana po matapos po ito. But looks like nag-uumpisa na tayo sa gulo. Yun ang nakikita ko. And Tatay Digong didn't do anything stupid or what. And again, kung meron siyang kasalanan na kung ano man yun, harapin natin sa court. No? Hindi sa mga ganyan. My conclusion here is, the way I see, is this is just a politics. Inabuso si Tatay Digong. And they wanna try that to Vice President Sara again. And the rest na kung sino man kumukontra sa administration. This is just political. Hindi po to yung legal. Hindi po to yung process ng isang uhuling criminal or what. This is about politics. Demonyo ang nasa Malacanang. Demonyo ang nasa Kongreso. Kaya kawawa. The only thing we have a chance is ang Supreme Court.
And I just hope that the Supreme Court ay kahit papaano maging neutral naman. Nakakatakot pa rin dahil may balita nalalagayan din. Pero umaasa pa rin tayo, di ba? Kaya sana po mga chong, let's pray for Tatay Digong, and I hope na ipagdasal natin na sana po ay makauwi siya sa Davao in peaceful, na makapagpahinga na siya sa bahay niya. No? Kasi ang balita, pwede naman daw dahil may bail naman daw. And po ako kay Tatay Digong, I don't know. Naawa ako sa mamang ito dahil matanda na. He just wanna enjoy. Kita mo sa Tatay Digong, di ba? Pag nagpapakita sa TikTok or video, laging kumakain. Yun ang enjoyment niya. Di ba? Anyway, mga chong, hanggang dito lang po. At tayo lang naman po ay pinag-usapan natin ang nangyari ngayon. Breaking news po yan. At again, sa mga OFW, sa mga tao sa buong mundo, ikalat natin yan, i-share natin yan kung ano nangyayari sa Pilipinas. Dahil kawawa po talaga ang Pilipino. Hindi lang po si Tatay Digong, buong Pilipino po ang kawawa. No? Unless nakikinabang sa bangag, pero majority, Pilipino ang kawawa. Okay? Hanggang dito lang po mga chong, and then we will see you on my next vlog. And then again, sana po, tulungan natin ang Pilipinas dahil mahalin natin po ito. Salamat.